Yes, ang most followed Philippine TV program on Facebook with 23 million followers. Samantala, narito na po ang mga storyang chat na mapapasabi kayo ng IKMJS na yan. Medyan ba si Lolo Sona mo? May gilubong kwartade? Sa Negros Occidental, 300 antigong barya na hukay sa ginagawang Poso Negro. 28,000 ng isa. Ayos. Mahal yan pag binili yan. Milyon yan. 250,000 yung pinakamagandang quality ng coins. Ito yung mga iba sa buhay namin. Baka magiging instant millionaryo na rin. 15 mga mister sa Malabon nagpaturok ng petroleum jelly sa kanilang kaari para lumaki. Pagpaturok daw po dahil maganda daw po sa amin at saka yung sa asawa namin masiyahat po. Pero ang kanilang mga misis hindi happy. Malaki na siya. Hindi na siya magkasya sa akin. Siya masaya. Pero ako hindi pa ako masaya. Takot nga ako maghawak. 10 taong gulang lang na bata mula sa Sultan Kudarat. Binubuhay ang sarili sa pag-aararo at pagsaka. Hindi ko na po kaya, maliit pa ako, ganito ng trabaho ko. Pustiso. Nalunok? Nalunok ko yung pustiso ko. Panik na ako nun. Inano ko yung dibdib niya kasi baka nga sakali na mailuluwa pa niya. First project niya, ang flooring namin, vinyl lang kasi wala kaming pampatiles. Dugot pawis na binuo ni Ramil ang dream house nila ni Grace kahit pa meron na siyang stage 4 cancer. Tuwing may chemo siya, pahinga lang siya ng 1 week, tapos meron siyang gagawin dito. Lahat ng ginawa dito siyang gumawa. Matapang. Pag-bake. Mga sinaniban di manok sa isang isla sa Hinatuan, Surigao del Sur nang sumapit. Sumakit yung dyan niya. Bigla na lang siyang nagwala. Parang na tatalong-talong. Para sa mga may pustiso, they can't smile without it. Pero paano kung nalunok mo ito? Hindi lang ikaw, Bes, ang madalas na-fall. Pati na rin, pustiso. Buti nga kung nalaglag lang, mapapalunok ka kasi sa nangyari sa iba. Ang kanilang mga pustiso, aksidente nilang nalunok. Ang tindero na si Jojo, 2 dekada na ang kanyang 4 na pirasong ngipin na pustiso. Hindi lang araw niya tinatanggal ito sa pagtulog. Hanggang isang umaga, bigla siyang nasamid. Narinig ko na parang umubo. Sabi niya, naku, nalunok ko yung pustiso ko. Panik na ako nun. Kaya dali-dali siyang sumugod sa ospital. Pero dahil may COVID, punuan. Kaya si Jojo inabot ng 2 araw bago na pa-x-ray. Saka pa lang nakita na ang pustiso ni Jojo bumara sa kanyang esophagus o yung daluyan ng pagkain mula sa bibig papuntang tiyan. Kapag ito ay namaga or maaaring malaki yung pustiso ng nalunok, maaaring maapektuhan din yung daanan ng hangin. Ito ay isang surgical emergency. Kaya kailangan niyang maoperahan. Talagang gusto ko lang kumagulgol. Matatanggal pa kaya ang pustiso na bumara sa kanyang lalamunan? Ang appliances dealer naman na si Marvin mula sa Puerto Princesa. Nangunguna na sana sa Kwan Eating Contest sa party ng kanilang kumpanya nito lang Disyembre nung nangyari ang hindi inasahan. Malapit na maubos yung pakwan. May dumaan sa lalamunan ko na matigas na bagay. Tapos kaya naghinto na po na magkain ng pakwan. Sabi ko, nalunok ko na yung pustiso ko. Ang nalunok ni Marvin ang kanyang 2 pustisong ngipin na may kasama pang bakal. Sabi ng mga kasamang ko, inuman ko lang ng tubig. Tapos puutin ko lang daw, baka may suka ko lang. Pero makalipas ang 5 araw, hindi pa rin niya ito na ilalabas. Masakit yung tiyan ko. Kaya nagpa-x-ray siya. Sabi ng doktor, nasa intestine naman po siya. Lalabas lang, hintayin lang.
Pero 3 buwan na ang lumipas. Ang nalunok na pustiso, hindi pa rin niya nailalabas. Parang gumagalaw po siya kasi masakit po eh. Kaya muli siyang nagpa-x-ray. Sabi ng isang doktor, medyo pumurong lang siya konti kung tumagilid lang po siya. Siya sa nakalabas na po talaga. Makakangiti na sana si Marvin. Pero ang bakal ng pustiso, sumabit, kaya naiwan. Talaga siya po malabas. Kasi pag anuhin mo siya, galawin mo siya, masakit po siya masyado. Kaya kailangan din niyang maoperahan. Pagkatapos yung matanggal, medyo gumaan-gaan na po yung pakiramdam ko. Ang nalunok na 2 pirasong ngipin na pustiso, itinabi ni Marvin. Wala na raw siyang balak magpustiso pa. Face mask naman tayo eh, kasi may COVID nga, hindi naman nakikita ng tao kung may ngipin ka ba o wala. Para naman siguradong kapit na kapit ang pusti ng security guard na si Jemboy, ginagamitan niya ito ng glue. Putol yung sa ngipin niya po talaga. Yung gums niya po. Dinudugtong ko lang po. Pero hindi raw denture adhesive cream sa pustiso ang kanyang ginagamit, kundi glue para sa sapatos. Kinikis-kis ko po muna para matanggal yung unang suglo. Tapos nilalagyan ko ng bago. Tapos dinidikit ko. Tiis na lang daw si Jemboy sa nalalasahan niyang glue ng sapatos. Ang baho ng amoy niya po. Alam ko naman po na masama po yun sa katawan. Ito lang po yung kaya kong mabili sa budget ko po. Pero wag na wag gagayahin si Jemboy dahil napakadelikado nito. Bawal na bawal po yun. Kasi yan po ay may mga poisonous materials na pwede pong pag na-inhale or na-digest sa ating katawan, pwede pong magkaroon ng epekto sa ating puso o kaya po magkaroon ng epekto sa ating intestine at saka sa buong parte na po ng katawan. Sa mga nanonood po, huwag nyo lang pong gayahin para iwas disgrasya rin po. Samantala, balikan natin si Jojo na 3 araw nang may nakabarang pustiso sa lalamunan. Makalipas ang 4 na oras na operasyon, ang pustiso ni Jojo matagumpay nang nakuha. Eto na siya ngayon, nakakangiti ng muli. Yung feeling ko po na natanggal na po yung pustis sa loob ng dibdib ko po. Pangalawang buhay ko na to. Kailangan natin siguraduhin na huwag nang kakain ng sobrang matigas sapagkat pwede itong mag-crack o kaya sa katagalan matanggal yung mga pontik na nasa face nito. Usually, ang pustiso ay tumatagal ng 3 to 5 years. Kapag ito ay maluwag na, ang mga denture wearers ay hindi na pantay ang kagat. Mas mahirap matunawan sa nagkakaroon ng indigestion. Worst comes to worst, pag sobrang luwag ang pustiso, baka maaari pa itong Gayunman, inilapit pa rin ang aming programa si Jojo sa isang dentist para masukatan siya ng bagong pustiso. So, nakita kung paano gagawin ang pustiso, anong dapat mong gawin. Sa susunod, magkikita tayo na ito. At sa mga pustiso, kapit lang, mga bes. Gusto mo rin bang manalo ng 10,000 pesos katulad nila? Tumutok lang po hanggang dulo. Samantala, ano ang reaksyon mo sa istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS. Matagal-tagal nang upahan ang mag-asawang Ramil at Grace bago nila nakuha ang kanilang dream house. Tunghayan natin ang kanilang kwento ng sakripisyo at pagmamahalan. Proud na ipinost ni Grace na para makatipid ang nagsilbing karpintero sa kanilang bahay. Walang iba, di ang kanya mismong mister na si Ramil. First project niya ang flooring namin kasi maalikabok. Vinyl lang kasi wala kaming pampatiles. Wala pa din kaming furnitures kaya unang gamit namin sa bahay ay cortina. Pero ang talagang kahanga-hanga rito, ginawa itong lahat ni Ramil sa gitna ng pakikipaglaban niya sa stage 4 cancer. hindi bumibitaw dahil na lang sa akin. Sige na lang. Nakayanin ko. Ito ang kwento ng isang natatanging haligi ng tahanan. Sa 60 square meters na loting ito sa Batangas, nagsimulang buuin ni na Grace at Ramil ang kanilang dream house. Dahil hindi sila nabiyayaang magkaanak, ito raw ang magsisilbi nilang baby. Na love at first sight talaga kami kasi
Nasa paanan kasi ito ng Mount Makiling eh. So, ang payapa lang. Pangarap talaga namin yun na magkaroon ng sariling bahay. Bata pa siya na-experience na niya na palipat-lipat ang tirahan. Naalala nung di ka pa nakikilala, walang saysayang anumang tagumpay, at walang makatutumpas sa kulay na iyong dinala sa aking buhay, na tahimik man ay walang saya. Pero hindi ito magiging madali, lalo't hindi naman daw kalakihan ang sweldo nilang mag-asawa bilang forklift operator at empleyado sa bangko. Pero nagtipid at nangutang sila at dito na nila sinimulang ipatayo ang kanilang bahay. At ang isa sa pinaka-minimithi nila, malagyan ito ng chandelier. Gusto kasi ni Mami dati, gusto ko may chandelier tayo. Mahal po ang chandelier. Pero taong 2017, bigla na lang daw dumalas ang pananakit ng dibdib ni Ramil. At sa annual physical exam sa trabaho, nakitang stage 4 cancer sa thymus gland, thymic carcinoma. Dahil sa kanyang sakit, nawalan si Ramil ng trabaho. Kung kailan pa man din nila kailangan ng pera. Para may maipantustos sa kanyang chemotherapy at iba pang mga gastusin sa bahay, naging delivery driver si Ramil. Habang nagda-radiation siya, nag-grab siya kahit bawal kasi mababa yung immune system niya. Sa dami ng gastusin at para maipagpatuloy ang pagbuo sa kanilang dream house, si Ramil na mismo ang naglagay ng tiles sa kanilang sahig, nag-ayos ng kusina, lanay at bakod. Personal touch niya talaga. Halos lahat ng corners ng bahay siya talaga ang gumawa. Tuwing may chemo siya, pahinga lang siya ng 1 week, tapos meron siyang gagawin dito sa bahay. Pagpasok niyo po ng gate, meron po kami ng maliit lang na porch dun sa harapan kasi mahilig po siya kumain sa labas. Pero sa kalagitnaan ng pag-aayos ng bahay, si Ramil biglang nanghina. Dito nila nalaman na bukod sa stage 4 cancer, meron din pala siyang diabetes. Parang mas na-depress siya dun kaysa dun sa cancer niya. Kasi kung yung cancer ko, kaya kong labanan. Pero yung diabetes niya, na-deprive siya ng pagkain. Ginugupo man ang kanyang sakit, determinado pa rin si Ramil sa pangakong buuin ang kanilang dream house na merong chandelier. Pumunta siya ng hardware, bumili siya ng mga gamit. Siya nagbuo niyan. Pag-uwi ko may ganyan na. Sobrang saya lang namin lagi. Kasi lahat ng hinihingi sa kanya, binibigay niya talaga. Pero naglabas-masok na rin si Ramil sa ospital. Simula ng March 17 na ICU siya, nagpapalitan lang kami ng letters. Umasa kami na naririnig pa rin niya kami. Tsaka pag nakikinig siya sa usapan namin, yung level ng oxygen na nasa monitor, tumataas. Kaya sabi namin, naririnig niya talaga kami. Siya hindi bumibitaw dahil lang sa akin. Sige na lang, kakayanin ko. Mas hindi ko kaya makita na nahihirapan siya. Sabi ko, huwag kang matakot na tinalo ka ng sakit mo kasi para sabi na ipanalo mo talaga yung laban mo. Hanggang nito lang March 23, si Ramil tuluyan nang namaalam sa kanya pa naman mismong birthday. Ako na gawin yung mga gusto niyang gawin dito sa bahay. Ang meron po ng bahay namin, matagal pa po, 19 years, 6 years pa lang po kami nagbabayad. Ang hirap po kasi ang tagal pa nung 13 years na siguro naman kakayanin ko. Kaya lang pag-iisipin ko na sana magkasama kami. Sana magkasama kami. Para ipagpatuloy ang nasimulan ni Ramil, naisipan ng aming programa na hingi ng tulong ng interior designers para tumulong na buuin pa rin ang dream house ni Ramil at Grace. Nung nalaman ng grupo ni na Patricia at Ryan ang kwento ni Grace, na nag-DIY si Sir Ramil dun sa bahay nila. Kasi nung nabasa namin yung story ni Ma'am Grace dun sa group, sobrang na-inspire kami yung pag-achieve nila ng dream house nila. Sobrang talagang binibigyan nila ng effort, lalo na si Sir Ramil. katuwang ang kanilang mga supplier. Nagtulong-tulong sila para maipaayos ang bahay ni na Grace. Inumpisahan nilang bakbakin ang paglilipatan ng pintuan ng banyo. Inayos ang mga cabinet sa kusina para maging pantry. Ang kisame ng bahay, pininturahan. Ang living area, nilagyan na rin ng brand new designs. Pinakbak din nila ang wallpaper sa dining area. At para manatiling buhay ang kanyang alaala, nagkabit din sila ng wedding portrait ng mag-asawa. At makalipas ang ilang araw, heto na ang sorpresa para kay Grace.
Thank you. Sobrang na-surprise po kami. Thank you po sa inyong lahat. Sa tulong po nila, Ma'am Patricia. Be, sana nandito ka. Nakikita mo to. Oo nga. Hindi ko napansin. At saka gusto niya talaga gray. Sobrang tagal kasi namin nagre-rent. Akala niya hindi na niya aabutan na magkaroon siya ng sariling bahay. 32 years kami doon sa nire-rent namin. Ito na yung dream house mo, dream house natin. Thank you kasi kahit wala ka na, tinupad mo yung pangako mo sa amin, magkaroon ng maayos na bahay. Tapos po, pwede po kami natapos po. Sana nandito ka. Pero alam ko, masaya ka, nakikita na maayos na yung bahay natin. Ikaw lang haligi ng bahay na to, babe. Gusto mo rin bang manalo ng 10,000 pesos? Katulad nila? Tumutok lang po hanggang dulo. Samantala, ano ang reaksyon mo sa istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS. Mga misis sa Malabon, inirereklamo ang kanilang mga mister dahil daw sa isang malakis na ito sa Malabon. Sino pa kundi ang kanilang mga mister? Masakit po kasi lumalaki po talaga siya, tapos nilalagyan lang po ng lotion para talaga magkasya lang po. Hindi na siya magkasya sa akin. Siya masaya, sir. Pero ako hindi pa ako masaya. Anong palagay mo sa akin? Pokpok ba ako? Hindi po malikot ang inyong mga isipan. Nagpapasakit talaga ngayon ang ulo ni na misis, ang mga ari ng kanilang mister, na pinaturukan ng petroleum jelly para raw lumaki. Takot nga ako maghawak eh. Mas gusto ko pa po yung dati. Unlike yung sa ngayon na nandun palagi yung worry ko na ano yung mangyayari. Pangit, parang bato na po siya na nahawakan. Ang mga kalalakihan na nagpaturok ng petroleum jelly sa kanilang ari dito sa Malabon, umabot lang naman ng 15 ang binansagang ngayong grade 15 ng Malabon. At ang nakababahala rito, ang kanilang mga ari, nagsimula na ring mangate, mamaga at magkabukol. Baka magkakanser yan pag sinuta natin. Pag umiinit yung katawan ko, namamaga na siya. Parang abot hanggang buto yung kirot. Talagang malaking problema. Ang 15 nagpaturok ng petroleum jelly sa kanilang mga ari, mga tigagawa ng lambat sa palaisdaan. At pag uwi raw nila galing sa maghapong trabaho, ang kadalasang quality time nila ng kanilang mga misis. Pero isang gabi noong 2018, laking gulat na lang ng kanilang mga misis. Parang medyo malaki na siya. Hindi na siya magkasya sa akin. Nagpaturok nga raw siya kaya siya lumaki. Sa una lang kami medyo nahihirapan. Pero may mga times naman na parehas kaming masaya. Bakit ganito yung nakulang ka na ba? Natakot nga ako dahil bakit nagkaganon ang ari niya. Hindi, okay yan, masayahan ka. Ano masayahan? Hindi nga ako nasiyahan. Mga mister, ngayon kayo magpaliwanag. Lagi po siya nagkayaya sa amin na magpaturok daw po dahil maganda daw po sa amin at saka yung sa asawa namin masiyahan po. Ang tinutukoy niya na nagyayaya ang kapitan ng bangka na nagturok din daw ng petroleum jelly sa kanyang ari. Nadala lang sa barkada. Nainganyo. Kanya-kanyang araw silang bili ng hiringgilya. Sige, bili tayo. Mura lang eh. At sa banyo, isa-isa silang tinurukan ni Kap. Naglagay siya ng mainit na tubig sa mangkok, saka tinurok sa akin. Nasakit siya kasi mainit pa siya eh. Kaya lumubo siya. Pagkaturok, si alias Kaloy, wala naman daw gaanong naramdamang komplikasyon. Naging masaya naman din yung pagsasama namin kasi yung laking ng ari ko. Minsan po masarap, minsan po masakit. Samantala, bago pa raw naturukan ng COVID-19 bakuna ang senior citizen na si Melchor, hindi niya tunay na pangalan na una na raw siyang naturukan ng petroleum jelly. At sa 15 nagpaturok, siya raw ang may pinakamaraming ipinaturok na petroleum jelly. Tinurukan niya ako ng Win6. Ayaw ko talaga dahil masakit sa ari yung itong huling pinalagay niyang jelly. Kung kailan
Hindi na kami nagkaanak, saka pa siya nagpalagay ng ganun. Si Melchor din kasi merong bulitas. Masarap daw. Hindi naman. Ay sabi ko, patanggal mo na yan. Naidokumento ito ng mga Kastila. Napansin na nila na ang mga sinaunang Pilipino, yung mga kalalakihan merong ikinakabit sa kanilang ari na tinatawag na sagra. Ito ay yari daw sa metal o yari sa ivory. Ang layunin ay kapag nakikipag-sex sila sa kanilang mga aswa, mas naliligayahan. Nag-evolve na yan, pumasok na yung kung ano-ano pa mga pandagdag sa ari. At makalipas ang isang taon, ang ari ng mga nagpaturok, nagkapukol-pukol, nagkasugat-sugat at ang kanilang pag-ihi, paputol-putol. Tumigas yung jelly. Makati siya. San? Pag umiinit yung katawan ko, namamaga na siya. Parang nagsusugat ko. Ayan yung nakukuha mo na ngayon dahil sarili nyo lang yung iniisip nyo. Ayaw ko na talaga, balang buhay mo. Ganap ka ng iba. Si alias Tomas naman, matapos magpaturo, tinanggihan ang kanyang misis. Hindi na po nabibigay ng asawa ko po yung pangailangan ko. Kaya po naisip ko po na pang babae. Pero nais na raw ni Tomas na ayusin ang relasyon nila ni misis. Kaya ang una niyang gagawin, matanggal ang itinurok sa kanyang ari. Ang problema, minano-mano niya ito. Iniwa ko ng bleed, yung ari ko yung sa parte ng may gilit. Di siya lumabas, tapos nagdumugo lang doon. Nagkasugat lang po yung ari ko. Yung petroleum jelly na nilagay dito ay gumagapang dito sa daanan ng semilya at pwedeng ma-block yung daanan ng semilya at pwede itong magdulot ng pagkabaog sa pasyente. Dahil nagkakomplikasyon na ang ari ng Big 15, nagdesisyon silang ipatanggal na ang itinurok ditong petroleum jelly. Sa payo na rin ng kanilang mga misis. Halos magkakaedad na rin na tayo, hindi na rin tayo active sa sex. So why not ipatanggal mo na lang siya? Tagal ko lang sinasabi sa kanya na ipatanggal niya kahit pa yung bulit niya. Pero nung nagtanong ang isa sa kanila sa doktor, ang gagastusin daw sa operasyon. Baka nasa mga 100,000. Sobrang kaba ko na talaga dahil wala namang kaming kakaya na magbayad na ganun. Meron ako napanood may nagka-problema at tumulog kay KMJS para po maoperahan. Sabi ko na i-try nilang i-message yung sa KMJS. Nag-usap-usap kami, baka sakali ka ako tatawag tayo, baka sakali matulungan tayo. Nito lang Biyernes, sa Big 15, siyam lang sa kanila ang pumayag na magpakonsulta. Ilapit ng aming programa kay Dr. Edwin Visang, urologist. Ang main consideration lang, kaya gustong magpa-opera yung pasyente, no? Dahilan nga sa nagkakaroon nga ng kadalasang pagkikirot. Number 2, parating nagkakaroon ng dispareunia or masakit sa kanilang partner habang nakikipagtalik. Pwede namang ipagpalibahan kapag merong talagang komplikasyon. Mahirap na talaga sa kultura natin ang pag-usapan ng sex dahil hindi natin alam kung paano ito pag-usapan. Gusto ng mag-asawa na mas spice pa yung kanilang pagsasama ay kailangan talaga maging open sila sa isa't isa. Dahil sa pag-aaral na ito ngang pag-inject ay para makipagkompetensya at ma-dominate yung iba. Lalo na kultural na kaugalian ng pagiging lalaki ay dapat mas malaki yung sayo. Kung magkakaroon ka ng intervention, katulad nga nung pag-i-inject, basically gumagawa ka ng isang realidad na hindi naman totoo. Tanggapin mo, maging maligaya at masaya ka sa kung anong meron ka. Ano man ang mangyari, ang kanilang mga dakilang misis, hinding-hindi raw sila iiwanan. Kahit may ganyan man siya, mahal mo pa rin siya. Siyempre asawa mo yun. Kahit maliit pa yan, matanggap ko yan. Hindi kita iiwanan hanggang sa pagtanda natin. Mahal na mahal kita. Wala naman sanang dapat pang baguhin kasi pinahal ko siya ng ganun siya. Mahirap magpa-opera ngayon, lalo na pandemic. Kung naituro kayo, ipatanggal nyo na. Kung magpa-inject kayo, wag na. Kasi magdulot ng away, gulo. Tapos stress ka pa kung paano matanggal. Makontento na po ako sa anong binigay ng Panginoon sa akin. Ang importante, masaya kami magsasama. Matatanggal pa kaya ang itinurok na petroleum jelly sa tinaguriang Big 15? Abangan po sa mga darating na linggo. Gusto mo rin bang manalo ng 10,000 pesos? Katulad nila? Tumutok lang po hanggang dulo. Samantala, ano ang reaksyon mo sa istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS. 10 taong gulang lang ang batang si Raymar pero sa kanya ng maliliit na mga braso at paa, nakaatang ang pag-aararo at pagsasaka. Pilit itinutulak ng maliliit niyang
kawang at halos matutumba na rin siya. Pero kahit hingal kabayo na, determinado siyang maararo ang 2 hektaryang bukiring ito, katuwang ang kanyang kabayo na si Rabanos. Siya si Raymar, 10 taong gulang lang. Nagpa ako pong mag-araro dahil lang sa kanya. Hindi rin niya gusto pero kahit anong gawin, ma'am, ganun talaga. Gusto ko sana na makasama siya, ma'am. Napapagod na po ako mag-araro dahil lang sa kanya. At ng paghihirap na ito. Dito sa Sultan Kudarat, nakatira si Raymar kasama ang kanyang lolo Rudy. Umaga pa lang, inihahanda na ni Raymar ang alaga niyang kabayong si Rabanos. Si Rabanos yung pangalan ng kabayo namin kasi Rabanos yung inararo niya eh. Pinapaliguan niya ito. At pinapakain. Si Rabanos ang katuwang niya para meron silang maipambili ng sardinas at gamot. Kapag wala pong asin lang po ang aming inuulam. Dandaan lang. Kamadapa ka. Kasutan ka na naman mamaya. Maya-maya lang, umakyat na ang maglolo at si Rabanos sa bundok. Bilisan mo. Nung una, hinihila lang ni Raymar ang kanyang kabayo. Bilis, bilis. Pero pagdating sa matarik at makitid na bahagi ng bundok, Masakay ng kumam dahil madali lang magbira, ma'am. padelikado ng padelikado ang daan. Muntik pang ang madulas ang kabayo. Alas 9 na ng umaga nung narating nila ang bukirin. Si Raymark nagsimula ng mag-araro. Mas mapapadali raw ang kanyang gawain kung siya'y magyayapak. Sod lang good, ma'am, dahil gamay po. Pero kaya kugid kayo, ma'am, para sa akong pamilya. Awa rin kasi batang-bata pa po eh. Yung mga ibang bata, laro lang po ang kanilang iniisip. Tinuturuan na po ako ng aking tatay na sumakay at mag-control sa kanya nung mag-araro. Pag 7 ko po, sinusubok-subukan ko na. May mga pagkakataong humihinto siya dahil natatanggal ang araro sa katawan ni Rabanos. Pangamba namin, ang mga bata ay din tumutulong na naman sa mga magulang at tumutulong sa pag-augment ng income ng pamilya. Samantala, si Lolo Rudy naman ang nag-aani ng mga gulay. Pagsapit ng tanghali, nagpahinga sila at pinagsaluhan ang talbos ng kamote. Makalipas ang ilang minuto, balik uli sila sa trabaho. Malaki po ito, ma'am, dati. Sa damo po na matalim po, ma'am. Ito pa po. Sa akong ulo. Nagmako po, ma'am. Sa babaw. Nasugatan ng mais. Kapunggang ko lang, ma'am. Yung sakit. Lagang ko ubos. At lakat hospital, ma'am. Titiisin ko po. Kahit maliit po. Kada kilo ng labanos, kumikita sila ng 10 piso.
wala na po kaming chance magyaman sa mundo dahil ang amin lang po sa isang araw makakain ng katatlo po ma'am. Kay buglag ma'am, kung ay kakwarta, di ka pagbakal. Isa pa sa pinangangambahan nila, si Rabanos, matanda na, 24 anyos. Kaya unti-unti na rin nanghihina. Naawa na po ako sa kanya dahil araw-araw po yan, may trabaho. Kinakarga po ang radis sa kanya at murag lagnat siya ma'am. Ilang buwan pa po bago siya naaraaro. Pirming istorya sa iya, kag maayon na siya na dili na siya magkasakit dahil wala na kaming pera. Lumaki si Raymark sa poder ng kanyang lolo't lola. Malabo na rin ang paningin ko. Mahirap pa walang bili ng gamot. Kadalawan ako na atake, sir. 3 na taong gulang pa lang daw si Raymark nung ito'y iwan ng kanyang ina. Mayroong asawa na po. May mga anak na sa ibang lalaki. Di ko na balaan nga gaarado bata ko sa ila. Balaan na sa bata ko mamula ko sa lagi na pabayaan. Huwag ka makabalo kung anong naagihan ko sa mga bata ko nga wala ko sila na upo, di pila ka years. Mga bagay lang wala nila naintindihan nga naagihan ko sa ilang tatay. Kaya ang mas nakakasama ni Raymark noon, ang kanyang ama. Napakasarap po na. Nagkaroon ng warrant of arrest ang ama ni Raymark dahil sa illegal possession of firearms. Para to sa dipinsa sa mga kuan ay unggoy diha, baboy halas. O to siya nga nagpalit niyo ingon atong kraan mga kusel pro lay bala. Wala ganito kabuto. Hindi po namin alam kung saan siya nagpunta. Hindi na nakita ni Raymark ang kanyang ama. Nagawa ko pong mag-araro dahil lang sa kanya. Hindi rin niya gusto pero kahit anong gawin ma'am, ganun talaga. Gusto ko sana na makasama siya ma'am. Dis ko na ma'am dahil napapagod na po ako mag-araro dahil lang sa kanya. Kung nandito lang po siya, hindi na po ako magawa nun. Maliit pa ako, ganito na tinatrabaho ko. Pero sige lang, kakayanin ko para sa pamilya ko, ma'am. Tay, sana matapos na yung kaso mo, tay. Masakit po sa pakiramdam na akalain mo sa ibang bata na bakit sila, dahil sila nung swerte nila dahil may nanay sila at tatay. Tapos ina-insulto nila ang kanilang nanay at tatay. Kung ako po yun ma'am, napakaswerte na po ako sa mundo. Dahil hindi ko po sinasalita ang aking nanay at tatay ng masakit. Sa kabila nito, pipilitin daw ni Raymark na maging matapang. Kung gusto pagdako, ma-army po ma'am dahil pagtatanggol ko po ang mamamayan po sa bansa. Walang mag-aabuso sa aking tatay at walang mag-aabuso sa ibang tao ng mga terorista po ma'am. Per our observation, we're still lacking government action when it comes to helping or assisting those doon sa mga nasa laylayan. Lalo na kung basic needs lang tulad ng pagkain at tirahan yung kailangan nila, hindi pa natin maibigay. Ang pwede na lang nating maipasok na solusyon ay maalalayan siya na mabigyan ng materyales ng pag-aaral. Magbibigay kami ng insentibo. Dole po, nagbibigay din po ng livelihood to parents, child laborers. Ito lang Biyernes, matapos ang buong araw ng pag-aararo. Ang maglolo, sinorpresa ng aming team. Hinandugan din sila ng barangay Masyag at ng local government unit ng Bagong Bayan sa Sultan Kudarat ng school supplies at groceries. Napakasaya po ngayong araw para sa amin. Napakalaki na po sa amin ito na tulong, ma'am. Napakabuti niyo po. Ang po ako nag-realize na ganito. Nagpaabot ko ng 10,000 piso sa kay Raymark. Makatulong sa kanya na makapag-umpisa sila ng kanilang pamumuhay. Makatulong sa kanyang pag-aaral. Kasama yung kapatid niya. Sana pagpalain pa kayo ng Diyos, ma'am, na marami pa kayong tulungan na mga may katulad namin, ma'am. Nagbigay rin ang Department of Agriculture ng mga organic fertilizer, assorted fruit trees at vegetable seeds para maiwasan na raw ang araw-araw na pag-araro ni Ray at Lolo Rudy. Nagbigay sila ng mga native na manok
kambing at baboy para ang mga ito na lang ang kanilang paramihin at pagkakitaan. Sa inyo na yan lahat. Salamat sa tulong-tulong sa amin, ma'am. Dahil nanghihina na ang katawan ni Lolo Rudy at ni Lola ni Risa, ipinakonsulta na rin sila ng aming programa sa doktor. Binigyan sila ng mga gamot. Siyempre, pati si Rabanos, ipina-check up na rin sa veterinaryo. Sigurado? At binigyan din ito ng vitamins. Para po babalik po yung kanyang dating sigla at lakas. May katandaan na yung inyong kabayo, wag na yung sobrang bigat. Naghandog din ang aming programa ng kaunting financial assistance. Inendorso na rin ang aming programa ang pamilya ni na Raymar sa DSWD. Part sila ng corpus beneficiary. Mayroon silang mga financial na tulong para masustain yung kanilang educational assistance at saka sa health ng mga bata. Isang dahilan na si Banda nag-focus sa school niya kasi mayroon ng sustain na ibigay ng government sa kanila. Maraming mga batang Pilipino sub-sub na sa trabaho. Ang kanilang kamusmusan na uubos sa maagang pagbabanat ng buto. Hanggang kailan nila kailangang maghihingal kabayo? Hindi ko na po kaya. Tulungan niyo po ako. Hindi ko na po kaya. Maliit pa ako. Ganito na ang trabaho ko. Gusto mo rin bang manalo ng 10,000 pesos katulad nila? Tumutok lang po hanggang dulo. Samantala, ano ang reaksyon mo sa istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS. Susunod! Mga sinaniban di manok sa isang isla sa Hinatuan, Surigao del Sur. Kinakailangan ng itali dahil di mano sa lakas ng sumapi. Tumakit yung dyan niya, bigla na lang siyang nagwala, para siyang kalaka na patalong-talong. At mamaya, may jambal si Lolo sa una mo, may ginlubong kwarta de. sa Negros Occidental, 300 antigong barya na hukay sa ginagawang Poso Negro. 28,000 ang isa. Ayos. Ay abroad, tweet na hashtag KMJS na. Humihingi ng saklolo ang mga residente ng isang malayong isla sa Hinatuan, Surigao del Sur. Sinapian daw kasi ng masamang espiritu ang ilang mga kabataan doon. Nakapiring ang mga mata. Pinatungan ng tabla. At nakatali sa sahig. Pero ang lalaking ito, napakalakas daw. Kaya itinali na lang nila ito. Sinapian di umano daw kasi siya ng masamang espiritu. At isa lang siya sa mga di umano sinapian sa kanilang bayan. Ang kakatuwang pangyayaring ito ang nagdadala ng kilabot ngayon sa maliit at tahimik na isla ng Mawis sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ang isa sa mga nasa video, si April. Nagsimula raw ang lahat nitong May 14 nung sila'y nag-inuman. May pulutan daw. Pagbukas ko ng kaldero, kalaka ba? Nagtatawanan ko kasi yung itsura, yung forma kasi parang nag-gym. May binubuhat na barbell. Pero maya-maya lang. Biglang sumakit yung sikmura. Nahilo na ako. Dinala namin siya sa simbahan. Ang dami-dami nang humawak sa kanya. Hindi na kaya ng mga katawan at lakas ng mga kaibigan namin na tumulong sa kanya. Si April di nalalasing. Bandang alas 12, pumunta po sa kanyang mga kaibigan dito, hingi ng tulong, kaya hindi na po siya maiwasan ng kanyang mga lakas. Medyo may sapi na po siyang ibang espiritu na. Pinatignan nila ito sa albularyo. Itong buti nga manalagim na ba silang labay. Dahil
amigo na engkanto. Mo to nasuko tong engkanto na naigaan. Dilaruan to palaka. Katong palaka ba nga kuan murag ihimo lang minto sa dautang espiritu aron nga dito sila mo pagsuod. Meron tayong paniniwala ng... Pero simula pa lang ito dahil kinabukasan. Ang kapitbahay na ni April na si Annalyn, hindi nito tunay na pangalan. Ang sunod na dimano, sinapian. Hindi ba tanong din? Ang dahilan daw kung bakit siya sinapian, Yung kapitbahay ko na sinaniban, tumingin ako sa mata. Tapos pagka umaga, di ko naman tandaan. pero hindi pa man natatapos ang pagwawala ni Annalyn. Sunod namang nawala sa sarili ang nakatatanda niyang kapatid na si Jinky. At tila may kinakausap. Mga pamintas na leon o mga bitin na malala. Ang Diyos na Ginoo. February po, balitaan na meron pong namatay sa school, nagpakamatay. Binanggit niya po yung pangalan ng nagpakamatay. Sabi niya, tulungan mo ako mama. Pero ito ang hindi nila napaghandaan. Nung ang nagwala na ang kapatid ni April na si Roy. Sa sobrang lakas daw ni Roy, 9 na tao ang kinailangang naghawak-hawak para lang siya'y pigilan. Pero dahil daw sa tila sobrang lakas ng puwersa ng sumapi sa kanya, inabuti nilang piringan ito. Sabay itinali sa tabla at sahig. Ang nagawa lang namin, tinali namin sa ng buong gabi. Kahit na masakit, yun pong ginawa namin dahil wala mo kami magawa kung makawala sa amin. Pabukas, nag-iisip na ako, bakit ako nakatali? Tinatali na nila ako, mananakit ako ng tao at nagwawala. Pag-amin ni April, meron siyang mabigat na problema. Basta malaki, hindi ko ma-share sa inyo. Minsan kasi kapag pumupunta ako sa dagat, tinatawag ko minsan pangalan nila. Nahirapan na ako sa ganitong buhay, kung naririnig na talaga ako sa inyo. Minsan may bumubulong, minsan marami akong nakikita ng mga mukha. Kalahating mukha, mayroon ng mga bata. May mga pastor na rin daw na nagpunta sa isla. Pero nito lang Huwebes, kung kailan naroon mismo ang aming team. Nang tila sabay-sabay na ang nagaganap na di manoy pagsapi. Ayaw mag-form, gawas! Hindi ko gulan. Sabi ba? Ulan. Abangan tweet na, #KMJS na. Sa bayan ng Himamaylan sa Negros Occidental, may mga naka-jackpot daw sa Poso Negro. Imbes kasi na putik at dumi ang kanilang nahukay, mga antigong barya. Ang tanong, meron ba ang mga itong halaga? 2 talampakan pa lang ang nahuhukay ni Brian para sa ginagawa niyang Poso Negro para sa kanilang bahay dito sa Himamaylan, Negros Occidental. Pinagpala siyang tamaan ng pala. Ang daan-daang mga antigong barya. Namuno, mga gold ni tanan, ano? Yaman tanay, no? Pag-check po, nakita namin na marami pala. Halos 300 na piraso ng barya ang nahukay namin. Ang mga barya, dikit-dikit at balot ng makapal na lupa. Namuno, mga gold
ni tanan, ano? Yaman tanay, no? Kaya maingat nila itong nilisan at dito na tumambad sa kanila ang nakaukit ditong disenyo. Imahe ng babae at lalaki, katabi ang nag-aalborotong bulkang Mayon. Sa ilalim nito may nakaimprentang salitang Pilipinas. Sa likod may nakasulat namang United States of America. May disenyo rin kalasag na may agila. May nakaukit na taon, panahon ng mga Amerikano. Ito yung mga iba sa buhay namin, baka magiging instant milyonaryo na rin, kagaya ng ibang nakakita kayamanan. Agad nila itong ipinost sa Facebook at nalula sila sa mga komento. Pero bakit muna may mga antique coins na nakabaon sa lupa? Ayon sa tiyahin ng magkapatid na John Bert at Brian na si Fe, kilala raw niya ang posibleng nagbaon ng mga antigong barya sa lupang pinagtatayuan ng bahay ng kanyang mga pamangkin. Larry, ang dating tawag sa PNP ngayon. Nung buhay pa ang nanay ko, kinukwento niya sa amin na katira ditong lupa si lolo namin. Tapos naglipat sila kasi ara na yung mga hapon, papatayin sila. Ang mga kayamanan nilibing sa lupa. Siguro parang tapos ng gera, may babalikan sila Ang Negros Occidental ay pinakamayyaman na probinsya ng panahon ng mga Amerikano. Malaking export natin ng asukal. Pagdating ng mga Hapones, maraming tao na lumabas sa kanilang lalawigan, evacuate yun sila. Pag-gera, they read their money, yung kanilang mga silver spoons, kaya after the war, the owners, pagbalik nila, they were able to retrieve their money. Sa halos 300 piraso ng antigong mga barya, dalawang ito nagka-interes ang coin collector na si Kenneth Macalinaw. Una, sa tinatawag niyang 1915 USPI o United States Philippine Coins. Nasa 2.5 million na pirasong ginawa noon, nasa 1.6% na lang daw ang nasa sirkulasyon ngayon. At ang 1909 coin na ito, nasa 1.73 million na pirasong ginawa noon, nasa 2% na lang daw ang hawak ng mga coin collector ngayon. Kilala ko ni Brian nang larawan ang kanyang mga coin. At isa sa mga nakita ko doon ay yung USPI 1915 1 centavo coin. Sa magandang kondisyon, magkakahalaga ito na Susunod, 3 dagot. Masusubukan ng ating papa at paniniwala. napag-alaman po namin na Mamaya na. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Tweet na kay sa gagawing Poso Negro si Brian. May nahukay na 300 piraso ng antigong mga barya. May nagsabi doon na 250,000 yung pinakamagandang quality ng coins. Baka magiging instant milyonaryo na rin, kagaya ng ibang nakakita ng kayamanan. Kapag may alaga to, gagamitin namin yung nakuwang pera sa pagpapatapos ng bahay kasi nangutana ako sa kapatid ko. Dito na kami kumonsulta sa isang numismatist o yung mga nag-aaral at nangungulekta ng mga pera. Nung sinusuri ko na po yung barya na nakahukay ni Brian, wala po siyang nahukay na rare coins. Pero mayroon pong medyo mataas ang value. Yung 1915, then 09. Yung 1909, nagkakalaga po yun ng 4,000 to 7,000 pesos. Ang 1915 naman po ay nagkakalaga po ng 5,000 to 20,000 pesos. Gayunman, dahil sa kasalukuyang kondisyon ng mga nahukay nilang barya, Punta na lang niya ng 50 pesos to 150. Kung lahatan na po, mabibinta po ni Sir Brian ng 8K to 9K. kilala ko ni Brian nang larawan ang kanyang mga coin. At isa sa mga nakita ko doon ay yung USPI 1915 1 centavo coin. Sa magandang kondisyon, magkakahalaga ito ng 6,000 to 7,000 per piece. Kaso, ang coin niya good na, may corrosion. Sa ganitong kondisyon, magkakalaga na lang ito na 500 to 1,000 per piece. Siguro tatago na lang namin ito at ipa-frame para mapakita pa namin sa susunod na henerasyon. Ikikwento namin na may lolo kami na nagbaon ng barya noong panahon ng gyera. hindi lang sa basura may pera, meron din sa Poso Negro.